Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon na itong sinabi ni Franklin Drilon na hindi po pwede ang mga diskaya na makapasok sa state witness or bilang state witness. Diba? Bakit po? Ayon po sa kanya, sabi ni dating Senator Franklin Drilon, indispensable principles in flood control, MES. Ano po ba ang ibig sabihin ng indispensable principles? Ibig sabihin po ng principles, mga pangunahin. Okay, yung indispensable, ibig sabihin, bukod sa pangunahin na, napakahalaga ng kanilang partisipasyon para maisakatuparan yung korupsyon na yan. Ibig sabihin, kung walang diskaya na nagpagamit dun sa mga politiko, o kung walang diskaya na nanggamit, vice versa, dun sa mga politikong korap, walang magaganap na nakawan na kung saan ay involved itong mga diskaya. Di ba? At saka, yung ibang mga contractors na sangkot, certain area lang, certain province, but diskayas, grabe ho, katalamak. Nationwide. O, inaabangan ko na nga lang na may lumabas doon na Holo-Sulo. Diskaya pa rin, tsaka Batanes, diskaya pa rin ang may hawak. Kumpanya pa rin nila. Di ba? Isa rin sa Siam. Kasi hindi ka panipaniwala yung nag-divest eh. Pero mo, kalaunan, inamin yung anak ang nakapangalan. Inilagay doon sa anak. Tapos ikamag-anak. Same ang mga opisina. Di ba? Ay, nako. Kaya tama yung sinasabi na yan ni Franklin Drilon. Ako nung ko pa sinasabi, hindi sila po pwede talaga na maging state witness. Yung mga ang pinakamaganda lamang pong magawa at maitulong diyan sa mga diskaya. Unang-una, ang dapat po, pinakamagandang gawin nila, mag-tell all. Diba? Tapos ngayon, pagdating dun sa kaso, ang magiging hatol ng judge, makakatulong ang pakikipag-cooperate nila, ang tell all nila, with all honesty, mapapababa ang hatol sa kanila. Imbis na life sentence ang hatol sa kanila, baka pwedeng kalahati. Ganun po ang nangyayari. Nagiging mitigating circumstance, kumbaga, yung epekto nito. Hindi ko alam kung eksaktong tawag doon, pero po pwede yan. Kasi nagkaroon siya ng napakalaking papel or participation para maibunyag itong mga korupsyon na to na malaking naging tulong. Pero dahil sa kanilang partisipasyon, hindi uubra na sila ay totally ay malibre. Katulad ng gustong mangyari nito ni Marcoleta. Isipin nyo na nga lang Teka, nasa na yun? Maabot nga raw ng 180 billion ang kanilang yung mga bank accounts nila. Wait a second. Where is it? Nasa na yun? Kaya overprotected. Kaya kaduda-duda yung pagiging overprotected ni Marcoleta sa kanila eh. Sa loob yan, Ulit. lumabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit 400 na bank accounts ng mga diskaya ang naka-freeze na. Grabe. Sabi nga dyan, 427 bank accounts ang naka-freeze na. Diba? Tapos ang laman is 180 billion. Wow, ang lupit. Sa mahigit 427 bank accounts mula sa iba't ibang bangko, tumataginting na 180 billion pesos ang halaga ng mga naging transaksyon. Sa loob yan ng 9 years o simula noong 2016,
2016 when they started sa flood control. Nung, dati na silang nagdi-DPWH. Diba? Ganun kalupit. Oh. So ang tanong, ilan na yung mga tao na kanilang binigyan? Kasi nga ang kwento nila, kumikita na lamang daw sila ng parang 3% ang nagiging tubo na lang nila kasi maraming mga kumakanapan ng pera. Kaya resulta, hindi nila natatapos yung mga proyekto. At totoo yun, napakaraming proyektong hindi nila natatapos hanggang simula lang. Diba? So ito yung bahagi pa lamang ng assets ng mga Diskaya. So mas marami pa, di ba? Yun ang pinoprotektahan ni Marcoleta. Imagine niyo, bangko pa lang ang pinag-uusapan natin. 427 bank accounts na yan. Magkano yung actual na pera na laman yan? No. Di ba? Plus yung mga ari-arian pa nila. Kapag nakapasok sa Witness Protection Program, yung nationwide na kasalanan nila, yung kanilang criminal liability, na kung saan ay kaakibat nito ay yung civil liability, kaakibat palagi yan kapag merong criminal liability. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Marcoleta na restitution comes after the judgment ng korte, hindi na po mangyayari kasi lahat ng kanilang mga kasalanan, nako po, lahat po 'yan mababaliwala na. So kung wala na po silang criminal liability, di wala na rin silang civil liability. Wala na pong restitution. Kaya tama ang ginagawa, tama yung batas na depende sa DOJ Secretary ang pagpapatakbo ng Witness Protection Program. At lalo na rito, kinakailangang makabawi tayo sa kanila. So tama po na kung talagang kayo'y seryoso, ginagawang requirements, magbalik kayo. Total aminado kayong may ginawang kalukuhan eh. Kulang na lang ang court decision eh. Di ba? So para hindi na sira ang pangalan nyo sa court decision, kayo na magkusa talaga as a sign of goodwill. Na talagang kayo pinagsisihan nyo yung ginawa ninyo, gusto nyong itama. Nagamit lang kayo, naipit lang kayo sa ganong situation. Di ba? Then magbalik na kayo, mag-early restitution. Pahiya nga si Marcoleta ron eh. Tsaka yung ibang mga tsuwari-wariwap nila eh. Bakit? Mismo yung presidente ng IDP. Sinabi niya na legit yun, tama. Yung early restitution. Kasi wala man yan sa batas, but that is part of the workaround. Kasi yung batas mismo na nagpo-provide ng Witness Protection Program, sinasabi niya na bahala ka, DOJ Secretary, sa pagpapatupad. Ang mahalaga, makamit ang pinakalayunin ng Witness Protection Program. Maipanalo ang interes ng hustisya, ang interes ng gobyerno. Yun ang ginagawa ni Boying. Di ba? Yan, pamangkin ko is accountant nila. Aray, madalas ko nakikita pa-travel palagi. Di ko sure kung may trabaho pa rin siya sa mga Diskaya. Ate Jem, baka ipatawag yan sa Blue Ribbon. Exceedingly incredible numerous accounts. Imagine, di nila ibalik, talo ang taong bayan. Diba? Anong gobyerno. That's correct. Kaya napakaingay, di ba? Maloko talaga si Marcoleta para hindi maibalik ang kinurakot nila. Alam nyo, yung mga ganyang klaseng tao na kinakampihan itong mga tumarantado sa taong bayan, yan ang mga kandidato na sa impyerno. Di ba? Hindi na sila nahiya, hindi na sila naawa sa taong bayan. Yung mga gumawa ng kalokohan, kunwari, galit sa korap, pero protector. Di ba? Selected ang korap na pinoprotektahan. Dapat walang pinoprotektahan na korap kung kayo mag-i-investigate. Or else, shut up your fucking mouth. Ay, nako. Eto nga ho, panoorin nyo to ha. Para dun sa mga kandidato na
Sinong nag-request na mamatay lahat ng kurap? Overtime tuloy ako neto. Alam nyo ba kung bakit walang Pinoy na pa-final destination? Lagi kasing hindi natutuloy ang mga lakad ng mga Pinoy kapag tuwing pinaplano nila. Puros drawing ang mga outing ninyo, kaya ang hirap nyo i-final destination. Yan ang problema no? Sa mga Pilipinong korap, ang tagal ma-final destination. Busy tuloy si, overtime tuloy si Dr. K.M. Tayan. Sabi, 427 bank accounts sa mga Diskaya, kahit saan palang sulok ng Pilipinas sila pumunta, pwedeng mag-withdraw. Ibig sabihin, ilan lang po ba yung bangko sa Pilipinas? Isama na natin yung mga rural banks. Di ba, palagay ko, hindi po aabot ng ganyang bilang yung mga yun. So most likely, kada bangko, meron silang multiple accounts. Di ba? Multiple bank accounts. Yan, tama kayo, kahit saan naman talaga pwede mag-withdraw. Di ba? Ngayon, dahil uso ng ATM, ay nako, grabing yaman nila. Kahit gusto nilang lamunin na bill, kahit anong gusto nilang lamunin na bill, ibang hayop talaga mga ganitong kawatan sa ating lipunan. Okay. Very well said. Abang-abang din itong October last, antayin sino ang maging ombudsman. Di ba? Sabi nila, kapag si Boying yung naging ombudsman, nako, patay na. Lalo ng disgrasya, kinakatakutan nila yun. Sige na nga, payag na nga ako maging si Boying. Dahil kay Marcoleta, okay, I go for Boying na para maging ombudsman. Okay, pero yung mga korap, ha? Yung outing ninyo, i-finalize ninyo. Huwag nyo ika-cancel, huwag nyo gawing drawing. Kasi pagod na si Dr. K.M. Tayan, abangan kayo para ma-final destination na. Pati isama na rin yung mga kumakampi sa mga korap, yung gumagawa ng paraan para sila ay makaligtas sa pananagutan. Oh, yeah. Pwede ba ang proxy bank account para hindi kinikilala? Pwede naman din. Diba? 70% daw ng bank account nila ay nasa land bank. Ayos! Diba? Pera ng gobyerno galing land bank. Ika-cash out. Diba? Tapos, bigay sa kanila, pasok nila. Ayos, ang buto-buto. Kumbaga, wala nang labasan, abutan na lang. Okay, so iwan muna natin to. Si Dr.